So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philip Kanoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula kay Sayong Araw. So, meron itong pamagat na finish na, 88 years old na expert lawyer at gumawa ng saligang batas. May bad news kay VP Sara Duterte. So yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin ito ng reaction. So bago natin simulan, Sayong Araw, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philip Kanoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga ang pamagat ng video ito, finish na 88 years old na expert lawyer at gumawa ng saligang batas. May bad news kay VP Sara Duterte. So Sayong Araw, Philippinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Bad news kay VP Sara. Finish na ba? Hala. Dahil isang veteranong abogado at isa sa framer at gumawa ng batas ng Pilipinas, ang 1987 Constitution, na isang constitution law expert na si Atty. Monson. Grabe, buhay pa siya par. Haba ng buhay niya. Nagsalita na patungkol sa impeachment ni VP Sara. Halika at Impeachment. pag-usapan, mga kaibigan. Impeachment. So Sayong Araw, subscribe niyo yan par. Senate Minority Leader Coco Pimentel warning his colleagues there will be a political price to pay if they fail to uphold the Constitution in the impeachment trial of Vice President Duterte. But Pimentel insists the Constitution is clear, the impeachment must be prioritized. Lawmakers remain divided. Must be prioritized. Tapos yung Duterte Black, ang gusto nila, i-draft lang. 'Di ba? Draft resolution lang. Like, grabe. Parang, grabe men. 125 million or half billion. Tapos, parang i-draft lang ng ganun-ganun. Like, ano yun? 'Di ba? Over delays in the impeachment process and whether or not the trial can't cross over into the 20th Congress. What the 20th Congress senators will do, they will have to face the consequences of their actions themselves. Sila Yun. the political burden and the price they have to pay will be borne by those senators. The reading of the Yun. So, parang tatandaan natin yung mga tao na gustong ipatigil yung impeachment. So, tatandaan natin yan. And sana, when time comes, dapat sila parusahan din talaga sila or panagutin sila, like kasuhan sila or whatsoever, di ba? Kasi yun, siniswerte sila. Si VP Sara, siniswerte. articles of impeachment must be followed immediately by the convening of the Senate as an impeachment court. Last week, Yun. former Senate President Frank Drilon, in a TV interview, he said that, no matter how this goes, it's going to end up with the Supreme Court because of the issues, whether kung pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress, that's still kind of up in the air, although most legal luminaries agree na pwede. Watch Munsud says senators cannot stop the VP Sara's impeachment trial. Pero yun nga ang nakakalungkot na part kasi dito is ang gagawin nila, parang doon nila to tataluhin sa yung impeachment is from 19th Congress. So sila is sa 20th Congress. So parang doon nila atakihin tong impeachment na to para mapawalang bisa or mapatigil or whatsoever, ma-dismiss. 'Di ba? Pero yun nga sa ibang bansa naman, like yung binasa ni Senator Risa Hontiveros na about doon sa US na 106 ata yun or 105 Congress, tapos yung trial na yun is parang umabot siya ng 106. So parang kahit na meron siyang dalawang Congress, ipinagpatuloy pa rin yung trial, something like that pa. So kung nagawa yun sa ibang bansa, why dito sa Philippines hindi? Like yun, parang yung mga senador na lang pala yung masusunod sa mga usaping ganito, na kung tutuusin nga, corruption yung usapan dito. Tapos yung pinakamalaking, pangalawa, 'di ba? Sa buong Pilipinas pa, yung involved Vice President. Tapos parang i-quits lang. So isipin niyo na lang, if ever makikwits lang to or madidismiss, so pwede pa lang merong mga kurakot na politiko, tatimingin lang nila, 'di ba? Na magpapalit ng Congress para hindi sila mapanagot. Ganun ba yun? Like for example, ako, if ever politician ako,
mangungurakot ako by February para pagdating ng May, kung magpapalit na ng Congress, ng mga politiko, absuelto ako. Ganun ba yun? Kasi hindi pwedeng ipagpatuloy, 'di ba? Pwedeng sakyan yun ng ng mga masasamang loob, ng mga makakatiyong kamay, ng mga kurakot, 'di ba? Kung ipagpatuloy nila 'to. Isipin niyo. Do you see the same, that no matter what happens, talagang mag-e-end ito sa SC? That trial will continue. They cannot stop it. Tama, dapat lang. Hahabulin at hahabulin ng batas, isang babala ni Atty. Monsod para kay VP Sara. Ang mga katagang walang makakapigil. Yan ang mabigat na binitawang salita ng isang veteranong abogado. Hindi lang basta abogado, isa siyang mismong gumawa at framer ng 1987 Philippine Constitution. Grabe, so parang legend na pala siya sa batas ng Pilipinas, Kasi kasali siya 1987 Actually, sobrang banal ng 1987 Philippine Constitution. Nakikita niyo naman parang halos lahat doon nakabase. At ngayon, nagsalita na siya. Pero teka, sino nga ba siya? At bakit bigla siyang naging sentro ng usapin kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Bakit? Kilalanin natin si Atty. Christian Monsod, isang expert sa larangan ng batas. Ang tinig niya ay hindi ordinaryo. Kapag siya ang nagsalita, may bigat, may lalim, may bisa. Kaya naman nang sabihin niya, they cannot stop it. Parang napaisip. Pero sino ang tinutukoy niyang hindi maaring pigilan? Ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa likod ng magulong bangayan, resolusyon dito, argumento doon, isang tahimik pero matatag na pahayag ang lumutang. Hindi siya Actually, I think aware naman yung mga senador dyan. 'Di ba? Yung ibang senador. It's just yung mga senador kasi na na-elect, 'di ba? Is from Duterte block. 'Di ba? Doon mismo sa kalihado nila yung ini-impeach. So, parang ewan ko kung kasi kita nyo naman si Robin Padilla, 'di ba? Kung paano niya dinala itong impeachment, na parang hindi niya pa nga nakikita yung ebidensya. Is more on nandun na agad siya sa magnuno tayo sa impeachment. Si Marcoleta naman, sinasabi niya na hindi maano yung impeachment na yan, 'di ba? May paganyan-ganyan pa, taga Sabator whatsoever. So can you imagine that? Parang na sila parang nasa point na sila ng buhay nila na need talaga nilang protektahan si VP Sara. Kasi siguro dahil sa utang na loob, 'di ba? Nandun kasi sila sa pangkat ng mga Duterte, kasi I think yung ibang mga senador na yan, di naman mananalo yan kung wala sa puder ng mga Duterte. 'Di ba? So, yeah, I think about sa utang na loob. Robin Padilla nga, grabe nga yung utang na loob kay Kibuloy. Pinagamit lang ng helicopter. 'Di ba? batas. Hindi mahalaga kung sinong kaalyado niya. Hindi mahalaga kung sinong senador ang magtatanggol sa kanya. Ang batas, hahabulin ka. Pero teka, baka iniisip mo, tapos na ang 19th Congress, hindi ba't kasabay nitong natapos ang kaso? Iyan ang delikadong akala. Ayon kay Atty. Monsod, ang Senado ay isang continuing body. Diba? Especially kung sobrang bigat na mga ipinataw. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ako pala, isang kurakot na politiko, diba, isasakto ko na lang siya sa kung kailan malapit ng magpalit ng Congress, diba? Very bad. Dahil nagpalit ng Kongreso, ay tapos na rin ang kaso. Kung nasimula ng impeachment sa 19th Congress, pwede at dapat itong ituloy sa 20th. Iyan ang nakasaad sa mismong salitang batas. Pero kapag pinilit pa rin nilang harangin ito, may isang huling bantay at ito ang Supreme Court. Ang problema lang kasi dito is yung impeachment nga sobrang tagal pinasimulan, 'di ba? Biruin nyo from June 2, ginawang June 11, anak ng teteng yan. Bakit mahalaga ito sa ating mga Pilipino? Dahil ang impeachment, ayon kay Atty. Monsod, ay hindi para protektahan ang opisyal, kundi para protektahan ang taong bayan. Ikaw, ako, tayong lahat. Hindi ito personal, hindi ito politika, ito ay prinsipyo. Ngayon,
Pero wala eh. Yung way na ipaliwanag ng mga Duterte sa mga supporter nila yan, pinupolitika sila eh. Harry Roque din, sobrang lakas gumamit ng word na pinupolitika sila. Anak ng titing, ayaw na lang maging accountable sa mga pinaggagawa nila eh. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan, tapos kapag pinagbayad kayo, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Diba? Kayo lang yung nasa politika na ayaw mapolitika. Diba? Kung sakaling madali pa ito ulit, kung sakaling i-dismiss ito ng walang trial, kung sakaling itulak ng ilang mababatas na tabunan ang katotohanan, hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban dahil gaya ng sinabi ni Atty. Monsud, they cannot stop it. At kapag may nilabag, hahabulin ng batas. Kaya nga ang tanong ngayon, may tiwala ka ba sa sistemang ito o mas pipiliin mong maging mapagmatsyag dahil kahit gaano kataas ang posisyon, kapag may pananagutan, dapat managot. Hindi ito simpleng issue ng politika. Ito ay pagsubok sa tibay ng ating konstitusyon. Kaya habang ang iba'y nagbubulag-bulagan, ikaw, Pilipino, huwag kang bibitaw. Tama. Dahil minsan, ang katahimikan mo ang hinihintay ng batas para gumalaw. Kaya nga ako kahit na, parang sinasabi nila na parang wala na tong impeachment na to kasi sobrang dami nga ng senador ng Duterte Block ngayon. I mean, mga senador na nasa Duterte Block is parang, may tendency talaga na hindi ma-impeach si VP Sara. Pero at least na lang, diba, masimulan yung impeachment and then malaman ng taong bayan na meron ngang dinekwat na pera na hindi maipaliwanag and then hindi siya totally na-closed lang ng na-close based on evidence. Na-close lang siya dahil sobrang daming senador na bumoto ng no. So, at least kahit doon na lang, malaman ng taong bayan na meron ngang pera na nawala, di ba? Parang, na kasi yan madidikit na yan forever sa pangalan ni VP Sara or sa mga Dutertes. Di ba? So, tuloy. At ngayon, gumagalaw na ito tulad ng sabi ng isa sa gumawa ng saligang batas mismo, they cannot stop it. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Apocalypse So, yun. Tuloy ulit. 14 verses 6 to 7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may dalang walang hanggang ebanghelyo upang ipahayag sa mga nananahan sa lupa sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot ka sa Diyos at lulatin niyo siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol, sambay ninyo ang gumawa ng langit, lupa, dagat, at ng mga bukal ng tubig. Yun. Kaibigan, sa gitna ng mga isyong bumabalot sa pamahalaan at mga lider ng bayan, laging bumabalik sa isang pangunahing katotohanan. Si Jesus ang Panginoon ng hustisya. Hindi man ito agarang makita ng mata, ang kanyang paghatol ay tiyak at matuwid. Believe din ako sa mga kurakot na to kasi wala ding takot talaga. Diba? So, yeah. Gaya ng sinabi sa unang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14, may dalang walang hanggang ebanghelyo, isang paanyaya sa buong mundo, matakot sa Diyos, luwalhatiin siya at kilalanin ang oras ng kanyang paghatol. Hindi ligtas ang sinuman sa mata ng ating Panginoon Diyos. Hindi kayang pigilan ng tao ang dakilang paghatol ng langit. Katulad ng babala ni Atty. Monsud, they cannot stop it. Ngayon din ang paalala ng langit. Ang oras ng paghatol ay dumating na. Pero ito ay hindi upang takutin lamang, kundi upang ihanda tayo. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating Panginoon Jesus ang ating hukom. Siya ang ating tagapamagitan at siya ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So yun, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment on below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay sa iyong araw. So supportahan nyo yan. Original video link the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, bar malinaw pa sa klaro na from attorney na siya, 88 years old na siya eh. Tapos isa siya sa gumawa ng saligang batas, 'di ba? Noong 1987 Constitution. So parang talaga siya, may alam siya, 'di ba? Ewan ko lang kung ano yung stand niya about dun sa forthwith, 'di ba? Kasi yung mga senador kasi natin, may kanya-kanya silang pag-intindi dun or maybe nakadepende sila. For example, since
For example, sa Duterte Block. Kung Duterte Block ka, alangan namang sabihin mo yung forthwith isimulan agad. 'Di ba? Maiipit lalo yung senador nila. 'Di ba? So parang ganun ba? Para magkakatalo siya sa kung paano intindihin ng senador, especially kapag meron silang pinapanigan. Kasi sad to say, yung mga senador talaga natin is meron talaga silang mga pinapanigan, 'di ba? Kaya nga may Duterte Block. Meron ding Makabayan, meron din dito sa admin. So, hating-hati yung mga senador natin sa Pilipinas. So, ewan ko ba kung bakit nahahati yung mga yan na supposed to be yung pagsisilbihan naman nila is yung taong bayan. Diba? Hiyang-hiya naman yung taong bayan na ibinoto sila, diba? Sa kanila kasi porket yung mga DDS yung nagpanalo sa kanila is doon na yung utang na loob nila. Hindi dapat ganun eh. Dapat yung loyalty nila sa taong bayan na. Kahit sino, like pagsilbihan nila lahat ng tao. 'Di ba? Kasi nandyan sila sa posisyon eh. 'Di ba? Hindi naman siya yung siya lang yung nagpanalo, parang nag-a-apply ka lang ng company. Tapos ano yun, ang loyalty mo dapat doon lang sa HR kasi siya yung tumanggap sa iyo. 'Di ba dapat yung loyalty mo sa buong company mismo? 'Di ba? Kung titingin ko nagpapauso ng mga ganito eh na parang yung loyalty nila nandun lang talaga sa yung mga dahilan daw kung bakit sila nanalo. Ba't tumakbo ba kayong sa posisyon na yan? Bakit tumakbo kayo sa gobyerno ng Pilipinas kung hindi nyo naman pala mapagsisilbihan yung gobyerno 100%? Diba? Tapos ngayon parang uugagin lang tayo about sa impeachment na to, na parang hindi itatawid from 19th Congress to 20th Congress. Di ba? Isipin nyo na lang kung magiging okay to, like na magiging successful sila dito. So baka next time yung mga politiko, yun nga, tatimingin na lang nila na mangurakot sila kung kailan magpapalit na ng Kongreso. Di ba? Can you imagine that kung gaano kasaklap yung ganyan? Di ba? Sobrang nakakaaning eh. Kasi nabuhay sila sa may mga pinapanigan, may mga pangkat-pangkat. So, in short, kawawa yung Pilipinas. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito? Comment down below. Or comment nyo rin sa baba kung ano ba, gusto nyo rin ba na ipagpatuloy ng 20th Congress itong impeachment na to or hindi. Comment down below and then yun, pag-uusapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe. So, Filipino IC, sa iyong araw. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Out!